coming in and he walks right into it. Gagayahin ko ang naging resulta ng laban ni Juan Manuel Marquez at Manny Pacquiao sa pang-apat na laban nilang dalawa. Ganito ang naging sobrang prangka at napakadelikadong banta ng challenger na Amerikano si Ramon Cardenas sa undisputed super bantamweight world champion na si Naoya Inoue. Alam naman natin na naging boy tulog si Pacman sa kamay ni Marquez. Nasa finishing mode na sana si Pacman pero tilandon ang pagkagigil. Kahit ilang segundo na lang ang natira ay bumanat pa rin kaya biglang nagmano sa counter straight ni Marquez kaya naging boy tulog si Pacman. Sobrang gulat na gulat ng boxing world dahil sino nga bang mag-aakala ng napakatibay na Pacman ay kayang paibingi ng isang duya na suntok. Pero may nagsabi rin na lucky shot lang yun ni Marquez. Gusto man ni Pacman na bumawi kahit ilang milyong dolyar ang offer kay Marquez ay hindi pumayag si Marquez. Pero bago tayo magpatuloy sa ating kwentuhan mga kwento ay siguraduhin muna na nagawa mo na ito. Itong si Marquez ay kinikilalang isa sa mga boxing heroes sa Mexico. Iniidolo ni Cardenas si Marquez, hindi lang sa punto na magaling sa paglaban, dahil ang hinahangaan niya ay ang disiplina o determinasyon ni Marquez na ilang beses man na pinabagsak ni Pacman ay hindi pa rin nawawala ng pag-asa na manalo. Bawat laban ay nandoon pa rin ang mentalidad na hindi siya isang talunan at tiwala sa sarili na kaya niyang talunin si Pacman. Kaya ang naging resulta, tulog si Pacman sa laban. Ganito rin ang gusto na determinasyon at mentalidad ang gustong taglayin ni Cardenas sa paparating na laban nila ni Inoue. Ayaw na isipin ni Cardenas na sa paparating na laban ay isa na siyang talunan. Ang ilalagay niya sa kanyang isipan ay kayang-kaya niya na ma-upset itong si Inoue sa paparating nila na laban. At higit sa lahat ay hinihiling niya ang proteksyon mula sa ating Panginoon. Kung sa katanungan naman na sa lahat ng mga laban na ginanap sa Las Vegas, ang pinakapaborito niyang laban ay ang unang pagtagpo nila ni Pacman at Marquez dahil sa round 1 pa lang ay 3 beses nang pinabagsak si Marquez ni Pacman. Hindi natitibag kasi ang determinasyon ni Marquez na bumangon pa at ipagpapatuloy pa ang laban na kung tutuusin ay maaring mas mabubugbog pa sa Marquez si Pacman dahil napakalayo pa ang dulo ng laban o sa round 12 pero nagawa pa rin Marquez na umabot sa dulo ang laban. Kaya ang loser's mentality ay ayaw ni Cardenas na tataglayin dahil kinakailangan na maniniwala siya sa kanyang sariling kakayahan. 100% din na sobrang kampante niya na kaya niya talunin si Inoue. Sino nga ba raw magsasabi na hindi niya kayang talunin si Inoue na pareho lang daw sila na may dalawang mga kamay, may dalawang mga paa at may sarili din siyang diskarte sa paipaglaban. Pinag-aralan man ni Cardenas sa magalaw o diskarte ni Inoue pero hindi siya sigurado kung ano ang diskarte ang gagamitin ni Inoue na nagbabago rin daw talaga ang estilo ni Inoue. Depende yan sa kanyang kalaban. At ganoon din raw si Cardenas na nagbabago rin ang kanyang estilo sa paipaglaban. Depende yan sa kanyang kalaban. Pero nakakasiguro siya na kung ano man ang estilo niya ay kaya niyang pasayawin si Inoue sa kanyang tugtog. Mga kakwento, ang pinakagustong mangyari ni Cardenas sa paparating na laban ang dramatic finish na nagawa ni Marquez kontra sa ating pambato sa pang-apat na yugto. Dahil sa Amerika ang laban ay siguradong mawawala na ang turok issue kay Naoya kung hindi bigyan ng pera ang WADA na perang under the mesa. Ikaw, ano ang sa tingin mo kakwento sa paparating na laban? May malaking upset kaya ang mangyayari sa limaw ng Japan? At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Riden Bagares, kay kakwentong Gabriel Nalasa, kay kakwentong Peng Samuel,
at ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.